BSED Filipino 2, panibagong araw, panibagong paksa naman ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago iyan, magsitayo ang lahat para sa panimulang panalangin. Class Mayor, pangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga, BSED Filipino 2. Kumusta ang araw nyo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo ay maaari bang pulutin ang nakikitang kalat at ayusin ang hanay ng mga upuan? Tapos na ba? Kung gayon ay maaari na kayong magsiupo. Class monitor, maaari mo bang ilista kung sino ang narito at lumiban sa araw na ito? Pakibigay na lang sa akin pagkatapos ng ating talakayan. Bago tayo dumako sa ating bagong paksa ngayong araw ay magbabalik tanaw muna tayo sa paksang ating tinalakay kahapon. Saan nga ba ito patungkol, Binibining Abiharon? Magaling, Binibini! Ito ay patungkol sa Paris Minimal. Ngayon naman ay magbigay kayo ng halimbawa ng Paris Minimal. Nais kong marinig ang sagot ni Binibining Aklon. Mahusay, Binibini, bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay, talagang nakikinig kayo sa ating huling talakayan. Sa puntong to ay magkakaroon tayo ng isang palarong aktibidad. Ito ay tinatawag na salita ko, ayusin nyo. Makinig ng mabuti para sa panuto. Magpapakita ako ng mga jumble words sa screen at kailangan nyo itong mahulaan sa loob ng 5 segundo. At kapag kayo ay nagtagumpay sa laro, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Naintindihan lang ba ang panuto? Kung gayon ay magsisimula na tayo at ihanda ang inyong mga sarili. Okay, unang bilang, ang oras ay nagsisimula na. Tama, ito ay araw. Pangalawa, mahusay, ito ay globo. Pangatlo, magaling, ito ay buhay. Panghuli, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Binibini. Tama, ito ay nurse. Mahusay, BSED Filipino 2. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon, pagmasdan nyo ang bawat salita. Ano ang inyong napapansin? Nais kong marinig ang idea ni Binibining Aguot. Tumpak, maraming salamat Binibini. At dahil natapos na ang ating aktibidad, ay handa ang inyong mga sarili sa pagsisimula ng ating talakayan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa diptunggo at cluster. Pero bago ang lahat ay narito muna ang ating layunin sa araw na ito. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Makakamtan lamang ang lahat ng ito kung inyo akong bibigyan ng pera. P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya, R para sa respeto, at A para sa aktibong pakikinig. BSED Filipino 2, maasahan ko bang mag-uwi ako ng maraming pera? Mabuti naman kung ganon. Muli, ang paksa natin ngayong araw ay patungkol sa diptunggo at cluster. Ano nga ba ang diptunggo? Maaari bang marinig ang idea ni Binibining Alimpulos? Mahusay, Binibini, ang diptunggo ay tumutukoy sa alinmang patinig na A, I, O at U na sinusundan ng malapatinig na Y at W na makikita sa isang pantig. Halimbawa, inay, ito ay may diptunggong I. Kalabaw, kahoy, reyna, bahay. Naintindihan lang ba kung ano ang diptunggo? Mabuti naman kung ganun. Ngayon naman ay magbigay kayo ng salitang may diptunggo. Nais kong marinig ang tinig ni Binibining Ampog. Mahusay, Binibini. Ngayon naman ay dumako na tayo sa cluster. Ano nga ba ang cluster o kambal katinig? Maaari bang marinig ang idea ni Binibining Bayod? Magaling, Binibini! Ang cluster o kambal katinig ay pagtatambal ng 2 magkasunod na katinig na matatagpuan sa isang pantig. Halimbawa, blosa. Ito ay may cluster na BL, trin, plaka, kontra, grasya, prinsesa. Naintindihan lang ba kung ano ang cluster o kambal katinig? Mabuti naman kung ganun. Ngayon naman ay magbigay kayo ng salitang may cluster. Nais kong marinig ang tinig ni Binibining Bilano? Mahusay, Binibini. Dagdagan mo, Ginoong Kusap. Tama, bigyan natin sila ng 1 bagsak.
Naintindihan lang ba ang ating talakayan ngayong araw? May mga katanungan pa ba kayo ukol sa diptunggo at cluster? At dahil wala na kayong katanungan, ay ako naman ang magtatanong. Ito ang katanungan. Ano ang pagkakaiba ng diptunggo sa cluster? Maaari bang marinig ang sagot ni Binibining Bungabong? Magaling Binibini, ngayon naman ay magbigay ng isang pangungusap na may salitang diptunggo. Nais kong marinig ang sagot ni Binibining Kabosas. Magaling Binibini, dagdagan mo Ginoong Dalopere. Tama, ngayon naman ay magbigay kayo ng isang pangungusap na may salitang cluster. Nais kong marinig ang tinig ni Ginoong Galido. Dagdagan mo Binibining Kahatian. Tumpak, bigyan natin sila ng isang masigarbong palakpakan. Talagang kayo ay nakikinig sa ating talakayan. At dahil batid ko naman na talagang naintindihan niyo na ang ating talakayan ngayong araw, ay dumako na tayo sa gawain. At para sa inyong gawain, makinig ng mabuti sa panuto. Sa isang kalahating papel, gumawa ng isang tula na ginagamitan ng mga salitang may diptunggo at cluster. Gumamit ng hindi bababa sa 4 na salitang may diptunggo at 4 na salitang may cluster. Malaya kayong makakapili ng paksa at maaring walang tugma at sukat ito. Narito ang pamantayan. Paggamit ng salitang may diptunggo at cluster, 5 puntos. Nilalaman, 5 puntos. Organisasyon, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Sa kabuuhan ay may 20 puntos. Mayroon lang kayong 15 minuto para tapusin ito. Maliwanag ba? Kung gayon ay magsimula na kayo. Tapos na ang oras at para sa pangalawa ninyong gawain ay isulat ito sa likod ng inyong papel. At para sa pangalawa ninyong gawain, narito ang panuto, pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Ang oras ay nagsisimula na. Tapos ng oras, pakipasa ng inyong papel sa harap. At para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang sanaysay tungkol sa mga isyu na makikita sa paligid. Ito ay may 7 hanggang 15 pangungusap at ginagamitan ng salitang may diptunggo at cluster. Gumamit ng hindi bababa sa 5 diptunggo at 5 cluster. Isulat ito sa isang buong papel. Narito ang pamantayan, nilalaman 10 puntos, organisasyon 10 puntos, pagkamalikhain 5 puntos, estilo 5 puntos, sa kabuuhan 30 puntos. At yun lang po sa araw na ito, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Bago kayo lumabas ay pakipulot ng mga basura at ihanay ang mga upuan. Paalam at maraming salamat, BSED Filipino Tuwan!